May mga umaga na sa pagmulat pa lang ng aking mga mata, alam ko na agad kung gaano ako kasuwerte. Ito ang isa sa mga umagang iyon. Ang unang bumungad sa akin ay ang sinag ng araw na marahang tumatagos sa siwang ng aming kurtina at ang pamilyar na bigat ng braso ni Adrian na nakayakap sa aking baywang. 7 taon. 7 taon na kaming kasal, pero ang bawat paggising ko sa tabi niya ay tila isang bagong panaginip na natupad. Dahan-dahan akong bumangon, maingat na inalis ang kanyang braso para hindi siya magising. Ang amoy ng kape ang una kong hinanap. Para sa akin, iyon ang tunay na amoy ng umaga, ang amoy ng tahanan. Habang nagtitimpla ako sa aming maliit ngunit maaliwalas na kusina, narinig ko ang maliliit na yabag mula sa itaas. Maya-maya pa isang maliit na anghel na may magulong buhok at suot na dinosaur pajamas ang yumakap sa aking mga binti. "Good morning, Mama," sabi ng 5 taon naming anak na si Basti. Ang boses niya ay malambing pa dahil sa antok. "Good morning, my love." Sagot ko, binuhat siya at pinuno ng halik ang kanyang pisngi. "Ready for breakfast?" Tumango siya, ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. Sa mga sandaling tulad nito, nararamdaman kong buo ang aking pagkatao. Ako si Monica Santiago de Villa, isang asawa, isang ina. At sa mundong ito na puno ng kaguluhan, ang pamilya ko ang aking kapayapaan. Si Adrian. Siya ang aking high school sweetheart, ang aking unang pag-ibig at ang aking huli. Isang arkitekto na kasing tikas ng mga gusaling kanyang idinisenyo. Masipag, mapagmahal at higit sa lahat tapat. Iyon ang palagi kong ipinagmamalaki sa lahat. Ang katapatan niya sa akin. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain ng almusal, ako, si Adrian at si Basti, nang tumunog ang aking telepono. Hindi ko na kailangang tignan ang screen. Alam ko na kung sino iyon. "Mars!" Masiglang bati ng boses sa kabilang linya. "Anong breakfast nyo?" "Papunta ako dyan. Dala ko paborito ni Basti na choco butternut munchkins." "Nicole, ang aga-aga," natatawa kong sabi. "Magkape ka muna dito. Saktong-sakto, bagong timpla." Si Nicole. Siya ang aking matalik na kaibigan, ang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Nakilala ko siya noong college at mula noon, hindi na kami mapaghiwalay. Siya ang aking kakampi, ang aking tagapakinig, ang taga-punas ng aking mga luha noong mga panahong nag-aaway pa lang kami ni Adrian. Itinuturing siyang bahagi ng aming pamilya. Para kay Basti, siya si Tita Ninang Cool dahil palagi siyang may dalang sorpresa. Pagdating niya, ang tahimik naming umaga ay biglang napuno ng buhay at tawanan. Ganoon palagi kapag nandyan si Nicole. May dala siyang isang klase ng enerhiya na nakakahawa. "Adrian, kamusta ang project mo sa Batangas?" Tanong ni Nicole habang kinakandong si Basti at sinusubuan ng munchkins. "Okay naman, medyo stressful, malapit na ang deadline." Sagot ni Adrian, ngumiti. "Ikaw, kamusta ang buhay? Wala ka pa ring balak mag-asawa? Baka gusto mong i-design ko na ang bahay nyo, pro bono?" Tumawa si Nicole. "Huwag kang mag-alala, kapag nahanap ko na ang the one, ikaw ang unang-unang makakaalam. Sa ngayon, kontento na muna akong maging ahas sa paraiso ninyong dalawa." Nagtawanan kaming lahat. Ahas. Isang biro na madalas naming sabihin kung alam lang namin kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Habang pinapanood ko silang tatlo, ang asawa ko, ang anak ko, at ang best friend ko, na masayang nag-uusap, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa akin. Ito ang mundo ko, isang perpektong munting mundo, at wala na akong ibang mahihiling pa. Ang mga sumunod na buwan ay lumipas ng ganoon, puno ng mga ordinaryong araw na pinaganda ng pagmamahal at samahan. Si Adrian ay naging mas abala sa kanyang trabaho. Madalas siyang umuuwi ng gabi na pagod, ngunit palagi siyang may oras para sa amin ni Basti.
Si Nicole naman ay madalas pa ring nasa bahay, lalo na kapag alam niyang late uuwi si Adrian. Siya ang kasama kong manood ng pelikula, ang katulong kong magpatulog kay Basti. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala siya. Isang Biyernes ng gabi, nagkayayaan kaming tatlo na lumabas para mag-dinner. Bihirang pagkakataon na libre kaming lahat. Si Basti ay iniwan muna namin kay nanay. Isang gabi para sa aming tatlo tulad noong dati. Mon, ang ganda mo. Sabi ni Adrian habang papasok kami sa restaurant. You look stunning. Sus, nambola ka pa, sabi ko. Pero ramdam ko ang pag-it ng aking mga pisngi. Totoo yon, Mars. Sabat ni Nicole. Bagay na bagay sa'yo, yang damit mo. Laging fresh, laging in love. Niyakap niya ako mula sa gilid. Kaya mahal na mahal kita eh. Ang gabi ay naging masaya. Kwentuhan, tawanan at mga alaala. Sa isang sandali, habang nag-uusap sina Adrian at Nicole tungkol sa isang pelikulang pareho nilang napanood, pinagmasdan ko sila. Magkasundo talaga sila. Ang best friend ko at ang asawa ko. Tila sila ang magkapatid. Naisip ko ulit ang swerte ko. Pagkatapos ng dinner, naisipan naming dumaan sa isang bar malapit doon para uminom ng isang baso ng wine. Ang lugar ay medyo maingay at puno ng tao. Habang nag-order si Adrian sa bar, naiwan kaming dalawa ni Nicole sa isang maliit na mesa. Mars, aamin ako, sabi ni Nicole, medyo seryoso ang kanyang mukha. Minsan, naiinggit ako sa'yo. Saan naman? Nagtataka kong tanong. Sa lahat sa pamilya mo, kay Adrian, kay Basti. Ang perpekto ng buhay mo, samantalang ako, eto, pabalik-balik lang sa mga maling lalaki. Nagbuntong hininga siya. Sana balang araw mahanap ko rin ang sarili kong Adrian. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mahahanap mo rin. At mas deserving ka pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Itong pamilyang ito, pamilya mo rin. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, Mars. Bumalik si Adrian na may dalang 3 baso ng wine. Anong drama yan? Tanong niya nakangiti. Wala. Mabilis na sagot ni Nicole. Babae stuff. Huwag ka nang sumali. Uminom kami, nagpatuloy ang kwentuhan. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin ni Nicole, tila may bahagyang nagbago sa hangin. Naging medyo tahimik siya. Si Adrian naman, tila napansin ito. Nang mag-excuse ako para pumunta sa banyo, iniwan ko silang dalawa sa mesa. Ang pila sa banyo ay medyo mahaba, kaya't medyo natagalan ako. Sa aking pagbalik, mula sa di kalayuan, natanaw ko ang aming mesa. At doon, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking paglalakad. Nakita ko si Adrian na nakahawak sa kamay ni Nicole sa ibabaw ng mesa. At hindi iyon isang simpleng hawak kaibigan. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa likod ng palad ni Nicole. Si Nicole naman ay nakayuko, hindi tumitingin kay Adrian, ngunit hindi rin niya binabawi ang kanyang kamay. Sila ay nagsasalita, ngunit hindi ko marinig ang kanilang mga sinasabi. Ang kanilang mga boses ay mahina, pribado, at tila may sarili silang mundo sa gitna ng maingay na bar. Ang eksena ay tumagal lang siguro ng 10 segundo. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamahabang 10 segundo ng aking buhay. Nang makita nila akong papalapit, biglang binitiwan ni Adrian ang kamay ni Nicole. Nag-angat ng tingin si Nicole sa akin at sa kanyang mga mata may nakita akong gulat. O baka takot? Ang tagal mo naman, sabi ni Adrian. Ang kanyang nangiti ay tila pilit. Mahaba ang pila, sagot ko, sinisikap na maging normal ang aking boses. Umupo ako at ang init ng upuan ko ay napalitan ng lamig. Ang masayang gabi ay biglang nabalot ng isang kakaibang pakiramdam. Sa pag-uwi namin, tahimik lang ako sa kotse. Pilit kong binubura sa isip ko ang aking nakita. Baka nagkakamali lang ako ng interpretasyon.
Baka inaaliw lang ni Adrian si Nicole dahil sa pinag-usapan namin kanina. Tama. Yun lang siguro yon. Si Adrian, mapag-alaga. Si Nicole, malungkot. Ako, praning lang. Okay ka lang, Mon? Tanong ni Adrian, napansin ang aking pananahimik. Oo naman, inaantok lang. Ngunit ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Habang si Adrian ay mahimbing na natutulog sa aking tabi, ako'y nakatitig sa kisame, paulit-ulit na binabalikan ang eksena sa bar, ang paraan ng paghaplos ng kanyang hinlalaki. Ang gulat sa mga mata ni Nicole. Maliit na bagay lang pero parang isang maliit na lason na nagsimulang kumalat sa aking sistema. Pinatay nito ang kapayapaan sa aking isipan. Kinabukasan, sinubukan kong kalimutan. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na imahinasyon ko lang ang lahat. Naging normal ang aming kilos, ngunit may isang maliit na pader na tila nagsimulang mabuo sa pagitan naming tatlo. Isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Isang linggo ang lumipas. Anibersaryo namin ni Adrian. Nagluto ako ng espesyal na hapunan. Nagbihis ako, inayos ko ang aming silid, ngunit tumawag siya. Hon, sorry. Hindi ako makakauwi on time. May emergency sa site. Babawi ako sa'yo, promise. Happy anniversary. I love you. Nalungkot ako. Oh, pero inintindi ko. Ganoon naman talaga ang trabaho niya. Okay lang, Hon. Ingat ka. I love you too. Mag-isa kong kinain ang hapunan. Pagkatapos, tinawagan ko si Nicole para maglabas ng sama ng loob. Mars, andito ako sa mall, namimili ng bagong sapatos. Gusto mo? Puntahan kita diyan? Wag na, okay lang ako. Sige, enjoy ka na lang diyan. Malungkot akong umakyat sa aming kwarto. Humiga ako sa kama. Napansin kong naiwan ni Adrian ang kanyang jacket na suot niya kaninang umaga. Kinuha ko ito para isampay. Habang hawak ko ito, may naramdaman akong matigas na bagay sa bulsa. Kinuha ko ito. Isang maliit na kahon. Isang kahon ng alahas. Napangiti ako. Akala ko nakalimutan niya. Ito pala ang sorpresa niya. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob may isang magandang silver na kwintas. Simple, elegante. At may nakaukit na isang letra sa palawit, ang letrang N. Nanlamig ang buo kong katawan. N? Bakit N? Monica ang pangalan ko. M. Dapat M. Baka nagkamali lang ang nag-ukit. Baka tinitigan kong mabuti ang kwintas. At sa ilalim ng palawit, may isa pang maliit na ukit. Isang salita. Nicole. Ang maliit na kahon sa aking palad ay tila sinlakas ng isang granada. Ang letrang N na nakaukit sa kwintas ay isang patalim na direktang tumusok sa aking puso. Nicole. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalan sa aking isipan, bawat ulit ay mas masakit, mas malinaw. Hindi. Hindi maaari. Baka may ibang Nicole. Baka para sa kliyente. Baka, baka nagkakamali lang ako. Pilit kong hinahanapan ng butas ang katotohanang nasa harapan ko na umaasang may mahahanap akong daan para takasan ito. Ibinaba ko ang kahon sa bedside table at humiga, niyakap ang sarili. Ang bawat minuto ng paghihintay sa pag-uwi ni Adrian ay isang walang katapusang pagpapahirap. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Anong sasabihin ko? Paano ko sisimulan? Mag-aalas 11 na nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok siya sa aming silid, dahan-dahan, na parang ayaw akong magising. Nagkunwari akong tulog, pinakiramdaman ang kanyang bawat galaw. Inilapag niya ang kanyang gamit, nagbihis at humiga sa aking tabi. Naramdaman ko ang paghalik niya sa aking buhok. Isang halik na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila lason na dumadampi sa aking balat. Hindi ko na natiis, umupo ako, binuksan ang ilaw sa aking tabi. Nagulat siya. Mon, gising ka pa pala, akala ko tulog ka na. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang kahon mula sa mesa at iniabot sa kanya. Happy anniversary, Adrian.
Ang boses ko ay walang emosyon, isang pader na itinayo ko para itago ang gumuguhong mundo sa loob ko. Kinuha niya ang kahon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Binuksan niya ito, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, isang mabilis na pagkurap ng gulat na agad niyang sinubukang itago. Saan mo ito nahanap? Tanong niya. Ang boses niya ay medyo matigas. Sa bulsa ng jacket mo. Akala ko sorpresa mo para sa akin, pero bakit ang nakaukit? Tinitigan niya ako at sa isang segundo, akala ko ay aamin na siya. Ngunit ngumiti siya. Isang nangiting pilit, isang nangiting ginagamit mo kapag nahuli ka sa isang kasinungalingan. Hay nako, sinira mo ang sorpresa ko. Sorpresa? Oo. Para kay Nicole, sabi niya, ang kanyang boses ay naging magaan na tila nagpapaliwanag lang ng isang simpleng bagay. Next month na ang birthday niya, 'di ba? Naisip ko bilang best friend mo at ninang ni Basti, regaluhan natin siya. Isang bagay na espesyal. Pinagawa ko 'yan para sa kanya galing sa ating dalawa. Ipapaliwanag ko pa lang sana sa iyo bukas. Ang kanyang paliwanag ay perpekto. Masyadong perpekto. Halos naniwala ako, halos gusto kong maniwala. Pero may isang bagay na hindi tama. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, ang paraan ng pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Bakit mo naman ilalagay sa bulsa mo kung para sa kanya? Tanong ko. Kasi doon ko lang naitago. Mon, ano ba? Pinagdududahan mo ba ako? Biglang nagbago ang tono niya. Naging depensibo, naging galit. Pagkatapos ng lahat, ito ang iisipin mo. Nagpakapagod ako sa trabaho para sa pamilyang ito, tapos pag-uwi ko, ito ang aabutan ko. Pinapakialaman mo ang gamit ko at pagbibintangan mo ako? Ako pa ngayon ang may kasalanan. Ako ang naging kontrabida sa aming kwento. Sa galing niyang magsalita, sa paraan niya ng pagbali ng sitwasyon, naramdaman ko ang pagliit ng aking sar. Ili, baka nga, baka nga praning lang ako. Baka sobra lang ang pag-iisip ko dahil sa nakita ko sa bar. Sorry, sabi ko. Ang salitang ayaw kong bitawan pero kailangan. Sorry, Adrian. Pagod lang siguro ako. Inakap niya ako. It's okay. Kalimutan na natin to. Babawi ako sa'yo, promise. Ang kanyang yakap ay mahigpit, ngunit naramdaman kong hindi na ito ang dating yakap na nagbibigay sa akin ng seguridad. Ito ay isang yakap na tila may itinatago. Kinabukasan, ang duda ay hindi nawala. Ito ay naging isang maliit na tinik na nakabaon sa aking puso. Habang naghahanda ako ng almusal, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang pagsubok, isang paraan para malaman ko kung nagsasabi nga ba ng totoo si Adrian. Ilang araw ang lumipas, linggo ng umaga. Inanyayahan ko si Nicole na mag-brunch sa bahay. Habang nagkakape kaming tatlo sa hardin at si Basti ay naglalaro sa di kalayuan, sinimulan ko ang aking plano. Adrian, di ba may ibibigay tayo kay Nicole? Sabi ko. Nakangiti ng matamis. Tumingin sa akin si Adrian nagulat. Oo. Oo nga pala. Pumasok siya sa loob at kinuha ang kahon. Ano to? Tanong ni Nicole, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Advance happy birthday gift, sabi ko. Mula sa aming dalawa ni Adrian. Binuksan niya ang kahon. Ang kanyang mukha ay nagliwanag nang makita niya ang kwintas. Wow, ang ganda! Grabe na-touch naman ako. Salamat! Isinuot niya agad ito. Pero bakit N? Para saan? Para sa Nicole, di ba? Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatutok kay Adrian. Oo naman, sagot ni Adrian, umiinom ng kanyang kape. Para maalala mo kami palagi. Salamat talaga, sabi ni Nicole, niyakap ako. Pero ang layo pa ng birthday ko ah. Next month pa iyon. Bakit ang aga naman yata ng regalo nyo? Tumingin ako kay Adrian, naghihintay ng kanyang sagot. Para mauna na kami, sabi niya tumatawa. Baka marami nang magregalo sa'yo, hindi mo na mapansin ang sa amin.
Ang tawa niya ay umalingaw sa aming hardin, ngunit sa aking pandinig, ito ay hungkag. Ang maliit na detalye, ang pagiging maaga ng regalo, ay isang maliit na bitak sa kanyang perpektong kasinungalingan. Bakit niya ibibigay ng ganito kaaga? Bakit hindi niya hinintay? Ang aking pagdududa ay hindi nawala. Bagkus, mas lalo pa itong lumalim. Mula sa araw na iyon, naging impyerno ang aking isipan. Ang Monica na masayahin at mapagtiwala ay napalitan ng isang babaeng puno ng pagdududa at takot. Nagsimula akong maging isang espiya sa sarili kong pamamahay. Kapag naliligo si Adrian, binubuksan ko ang kanyang telepono. Ngunit malinis ito. Masyadong malinis. Walang mga kahina-hinalang text, walang mga tawag. Na-realize ko, mas matalino siya kaysa sa inaakala ko. Sinimulan kong tignan ang kanyang mga credit card bills online. At doon, nakakita ako ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Mga charge sa mga restaurant na hindi ko maalalang pinuntahan namin. Isang bayad sa isang flower shop noong araw na sinabi niyang nasa Batangas siya para sa isang site inspection. Mga maliliit na bagay, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang larawan na ayaw kong makita. Ang pinakamasakit ay ang pagpapanggap. Sa umaga, ako ang perpektong asawa at ina. Naghahanda ako ng pagkain, hinahatid ko si Basti sa eskwela. Nakikipagtawanan ako na parang walang problema. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang bahay, ang mga demonyo sa aking isipan ay nagsisimulang magsalita. Hindi ako makatulog. Pumapayat ako. At si Nicole? Paano ko haharapin si Nicole? Patuloy siyang tumatawag. P. At tuloy siyang bumibisita. Suot-suot niya ang kwintas na N na tila isang tropeo. Bawat pagtawa niya, bawat pagyakap niya ay parang isang insulto. Tinititigan ko siya, pinag-aaralan ang bawat kilos niya, naghahanap ng kahit anong pagkakamali. Pero wala. Perpekto ang kanyang pag-arte bilang aking matalik na kaibigan. Isang araw, sinabi ni Adrian na kailangan niyang pumunta sa Tagaytay. Isang araw lang hon, may architectural conference. Importante. Maaga akong aalis, gabi na rin ako makakauwi. Sige, mag-ingat ka, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang aking isip ay kumakarera na. Isang conference, isang perpektong pagkakataon. Nang umagang iyon, pagkahatid ko kay Basti sa eskwela, isang desisyon ang binuo ko. Isang desisyon na alam kong magbabago sa lahat. Hindi ko na kaya ang pagdududa. Kailangan ko ng kasagutan kahit gaano pa ito kasakit. Nagmaneho ako. Nagmaneho ako papuntang Tagaytay. Ang plano ko, susurpresahin ko siya. Dadalhan ko siya ng tanghalian. Isang normal na bagay na gagawin ng isang mapagmahal na asawa. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi iyon ang tunay kong dahilan. Naghahanap ako ng katotohanan. O baka, naghahanap ako ng ebidensya para patunayan sa sarili ko na mali ako. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ang sumalubong sa akin. Ang ganda ng tanawin ng Taal ay hindi ko man lang napansin. Dumiretso ako sa hotel na sinabi ni Adrian na pagdadausan ng conference. Isang kilala at mamahaling hotel. Pumasok ako sa lobby, dala ang isang basket ng pagkain na inihanda ko. Lumapit ako sa front desk, isang babaeng may magandang ngiti ang bumati sa akin. Good morning, ma'am. How may I help you? Good morning, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Gusto ko lang sanang malaman kung saang function room ginaganap ang architectural conference ngayon. Tumingin ang babae sa kanyang computer, nag-type. Architectural conference po, ma'am? Opo, baka sa pangalan ng asawa ko, Adrian de Villa. Muli siyang nag-type. Pagkatapos ay umiling. I'm sorry ma'am, pero wala po kaming nakaschedule na kahit anong conference dito sa hotel ngayon. Baka po sa ibang hotel. Ang sahig sa ilalim ng aking mga paa ay tila biglang nawala. Sigurado ka? Baka pwedeng pakicheck ulit?
Adrian de Vela. Wala po talaga, ma'am. Pasensya na po. Nakatayo lang ako doon tulala. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Nagsinungaling siya. Malinaw na nagsinungaling siya. Ang sakit ay nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Ngunit sa likod ng sakit, may isang boses na nagsasabing, "Huwag kang sumuko. Alamin mo ang lahat." Huminga ako ng malalim. Tumingin akong muli sa receptionist. "Miss, pasensya na sa abala. Pwede bang malaman kung may naka-check-in na bisita na nagngangalang Adrian de Villa?" Muli siyang tumingin sa computer. Ang bawat pag-click ng keyboard ay parang isang bomba na sasabog. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa akin. Ang kanyang ngiti ay propesyonal pa rin. "Opo, ma'am." Ang puso ko ay huminto sa pagtibok. "Mr. and Mrs. De Villa po. Nasa honeymoon suite, room 301. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi maintindihan ang mga salita. "Mrs. De Villa? Ako si Mrs. De Villa. Paanong gusto niyo po bang tawagan ko sila sa kwarto para sa inyo?" Tanong ng babae, walang kamalay-malay sa bombang pinasabog niya sa aking mundo. Hindi ako nakasagot. Ang tanging naglalaro sa aking isipan ay ang mga salitang iyon. Honeymoon suite, Mr. and Mrs. De Villa, ang asawa ko at ang best friend ko na ginagamit ang pangalan ko sa isang kwarto para sa mga bagong kasal. Ang lason ng pagdududa ay hindi na isang lason. Ito ay isang punyal na bumaon sa aking likod, hawak ng dalawang taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko. Ang mga salita ng receptionist ay parang isang dayuhang lingwahe na hindi kayang iproseso ng aking isipan. "Mr. and Mrs. De Villa, honeymoon suite, room 301. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Naramdaman ko ang pagbitaw ng aking mga daliri sa basket ng pagkain na dala ko. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makintab na sahig, ang pagkalat ng kanin, ang pagbasag ng baso, ang siyang gumising sa akin mula sa aking pagkatulala. "Ma'am, okay lang po kayo?" Tumingin ako sa kanya, ngunit hindi ko talaga siya nakikita. Ang nakikita ko lang ay ang imahe ng asawa ko at ng best friend ko, magkasama, sa isang honeymoon suite. Ginamit ang pangalan ko. "Ako?" Sabi ko, ang aking boses ay isang garalgal na bulong. "Ako si Mrs. De Villa." Kinuha ko ang aking wallet, ang aking mga kamay ay nanginginig na parang isang dahon sa malakas na hangin. Inilabas ko ang aking driver's license, ang aking mga credit card. Lahat ay may pangalang Monica Santiago de Villa. Ipinakita ko ito sa kanya. Ang ngiti sa mukha ng receptionist ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito at takot. Nawala ko ang susi ko, pagsisinungaling ko. Ang mga salita ay lumabas na lang sa aking bibig na tila may ibang taong kumukontrol sa akin. Kailangan ko ng duplicate. Hindi na siya nagtanong pa. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na. Mabilis siyang gumawa ng bagong keycard at iniabot sa akin. Kinuha ko ito, ang plastik na card ay napakalamig sa aking palad. Naglakad ako palayo sa front desk, iniwan ang nagkalat na pagkain sa sahig. Bawat hakbang patungo sa elevator ay parang isang hakbang sa bitayan. Ang mga tingin ng ibang tao sa lobby ay hindi ko pinansin. Ang mundo sa paligid ko ay nawala ng tunog ng kulay. Ang tanging naririnig ko ay ang pagkabog ng sarili kong dibdib, isang marahas na tambol na sumasabay sa martsa ng aking pagkawasak. Pagsara ng pinto ng elevator, humarap ako sa salamin. Isang babae ang nakatitig pabalik sa akin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang babaeng iyon ay ako, ngunit hindi ko na siya kilala. Ang Monica na masayahin, na puno ng pagtitiwala, ay namatay na sa lobby ng hotel na ito. Ang papalit sa kanya, hindi ko pa alam. Ang hallway patungo sa room 301 ay tila walang katapusan. Ang bawat pinto na nadadaanan ko ay tila nangungutya.
Ang bawat yabag ko sa malambot na carpet ay isang hakbang papalapit sa katotohanang pilit kong tinatakasan. Baka nagkakamali lang sila. Baka may ibang Adrian de Villa. Ngunit sa puso ko, alam ko na. Ito na iyon, ang sagot sa lahat ng aking mga tanong, sa lahat ng gabing hindi ako makatulog. Nasa tapat na ako ng room 301. Huminga ako ng malalim. Itinaas ko ang keycard. At sa isang marahang pag-click, bumukas ang pinto. Ang unang bumungad sa akin ay ang amoy. Amoy ng mga bulaklak, mga puting rosas, ang paborito, itinig ko. Nakakalat ang mga ito sa buong silid. May isang bote ng champagne na nakababad sa yelo sa isang mesa. Ang kama ay malaki at maayos pa. At sa balkonahe na may tanawin ng perpektong lawa ng Taal, nandoon sila. Nakatayo sila, suot ang puting bathrobe ng hotel. Magkatabi, si Adrian ay may hawak na isang baso ng champagne. Si Nicole ay nakasandal sa rehas, nakangiti habang may sinasabi si Adrian. Ang kanilang mga tawa ay mahina, malambing at puno ng intimasiya. Ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng dalawang taong nagmamahalan. Isang larawan na dapat sana ay para sa akin. Tumayo ako sa may pinto, isang tahimik na multo sa kanilang munting paraiso. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon pinapanood sila. At sa wakas, napansin ako ni Adrian. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang namatay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, pagkatapos ay sa purong takot. Sinundan ni Nicole ang kanyang tingin. Nang makita niya ako, ang baso ng wine na hawak niya ay nabitiwan niya. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Monica. Sabi ni Adrian, ang pangalan ko ay tila isang sumpa na lumabas sa kanyang bibig. Naglakad ako papasok, dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Huminto ako sa kanilang harapan. Tinitigan ko silang dalawa. Ang asawa ko at ang best friend ko, ang dalawang haligi ng aking buhay. Ngayon, sila ang mga berdugo na sabay na pumutol sa aking leeg. Happy anniversary, Adrian. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado, nakakakilabot na kalmado. Tumingin ako kay Nicole. At sayo na itinuring kong kapatid, kumusta ka, best friend? Ang sarkasmo sa aking mga salita ay matalim pa sa kahit anong kutsilyo. Mars, Moon, magpapaliwanag ako. Nagsimulang umiyak si Nicole. Mali ito, alam kong mali ito. Patawarin mo ako. Patawad? Tumawa ako. Isang tawang walang saya, puno ng sakit. Ganoon lang kadali yon. Pagkatapos niyong yurakan ang pagkatao ko, pagkatapos niyong gawin akong tanga, isang patawad lang at okay na ang lahat? Monica, please, let me explain. Sabi ni Adrian, lumalapit sa akin. Huwag kang lalapit, sigaw ko, at sa wakas ang pader na itinayo ko ay nagsimulang gumuho. Ang galit at sakit ay sabay na umagos na parang isang rumaragasang baha. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Na nagkataon lang na pareho kayo ng hotel? Na nagkataon lang na nasa honeymoon suite kayo? Na nagkataon lang na ginagamit niya ang pangalan ko? Mon, hindi ko sinasadya. Sabi ni Nicole sa gitna ng kanyang mga hikpi. Nangyari lang, hindi ito basta nangyari lang. Sigaw ko at ang aking sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng 7 taon ng pag-ibig at tiwala na winasak nila sa isang iglap. Ito ay isang pagpili. Pinili niyong saktan ako. Pinili niyong lokohin ako. Araw-araw, habang niyayakap mo ako, Nicole, habang tinatawag mo akong Dilamo po o di Mars, sa likod ko inaahas mo ang asawa ko. At ikaw, Adrian, habang hinahalikan mo ako sa gabi, habang sinasabi mong mahal mo ako, ang katawan at puso mo ay nasa iba na pala. Ang aking mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Ang bawat salita ay isang kirot. Bakit? Tanong ko, ang aking boses ay basag na. Bakit? Anong pagkukulang ko? Ibinigay ko ang lahat sa iyo, Adrian. Ang buong buhay ko.
Bakit hindi pa iyon sapat? Tinitigan ako ni Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakasala. Ngunit sa likod ng pagkakasala, may isa pang emosyon na nagsimulang lumitaw. Inis, pagkadepensibo. Hindi sa'yo. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging matigas. Sa akin. Ako ang nagkamali. Hindi. Gusto kong malaman. Bakit siya? Siya na parang kapatid ko na. Bakit siya, Adrian? Dahil nandyan siya. Sigaw niya pabalik at ang kanyang mga salita ay isang malakas na sampal na hindi ko inaasahan. Nandyan siya noong mga panahong pagod ako sa trabaho at ang uuwian ko ay isang asawang mas abala pa sa pagiging ina. Nandyan siya para makinig sa mga problema ko habang ikaw, ang tanging naririnig mo na lang ay ang iyak ni Basti. Nawala ka sa akin, Monica. Simula nang maging nanay ka, nakalimutan mo nang maging asawa ko. Ang hangin ay tila naubos sa mundo. Ang kanyang mga salita ay mas masakit pa sa mismong pagtataksil. Hindi lang niya ako niloko, sinisipan niya ako. Ang aking pagiging ina, ang pagmamahal ko sa aming anak, ay ginawa niyang kasalanan, ginawa niyang dahilan. Napatakip ako sa aking bibig, ang aking mga hikbi ay hindi na mapigilan. Napaluhod ako sa sahig, ang aking buong katawan ay nanginginig sa sakit. Ang sakit ay hindi na lang emosyonal, pisikal na. Tila may isang malaking kamay na dumudurog sa aking puso. Sa gitna ng aking pagkasira, may isang kilos na tuluyan nang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa loob ko. Si Nicole, na kanina pa umiiyak sa isang sulok, ay lumapit. Ngunit hindi sa akin. Lumapit siya kay Adrian. Niyakap niya si Adrian na ngayon ay napaupo na rin at umiiyak sa pagkakasala at galit. Hinagod niya ang likod ng aking asawa. Inalo niya siya. Shh! Tama na, Adrian. Andito ako. Bulong ni Nicole sa lalaking sumira sa akin. Sa sandaling iyon, pinili niya ang kanyang panig. At hindi ako iyon. Tumingala ako, ang aking mga mata ay puno ng luha. Nakita ko silang dalawa magkayakap, isang larawan ng dalawang taong nagkakamali na nagdadamayan. At ako ang naiwan sa labas. Ako ang kaaway. Isang bagong klase ng galit ang biglang umakyat mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang galit na malamig at mapanira. Ang sakit ay nagbigay daan sa isang matinding pagnanais na manakit din. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang aking mukha ay naging blangko. Ang aking mga mata ay napako sa isang plorerang puno ng mga puting rosas sa ibabaw ng isang mesa. Ang mga rosas na dapat sana ay para sa akin. Naglakad ako patungo dito. Kinuha ko ang mabigat na plorera. Naramdaman ko ang lamig ng babasagin sa aking mga kamay. Itinaas ko ito. Tumingin sa akin sina Adrian at Nicole. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. At sa huling pagkakataon, nagsalita ako, ang aking boses ay hindi na sa isang asawang nasasaktan, kundi sa isang babaeng handa nang wasakin ang lahat. Mga hayop kayo! At ibinagsak ko ang lahat ng aking sakit, galit at pighati sa mundong binuo naming tatlo. Ang tunog ng nabasag na plorera ay tila isang putok ng baril na bumasag sa mahabang katahimikan ng aking pagdurusa. Ang mga pira-pirasong bubog na kumalat sa sahig ay mga piraso ng aking puso. Ang tubig na umagos ay ang aking mga luha. At ang mga puting rosas na ngayong nakahandusay at mayupi ay ang simbolo ng pag-ibig na pinatay nila. Nakatayo lang ako, humihingal, hawak pa rin ang leeg ng basag na plorera. Sa aking harapan, ang dalawang taong sumira sa akin ay nakatitig, ang kanilang mga mata ay pinaghalong takot at gulat. Wala na akong makitang ibang emosyon sa kanila. Wala na ang pagsisisi, wala na ang pagmamahal. Tanging ang pagkawasak na idinulot ko, isang salamin ng pagkawasak na idinulot nila sa akin. Hindi ko na sila hinintay na magsalita pa. Binitawan ko ang hawak kong bubog.
Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid, palabas ng kanilang honeymoon suite, palabas ng kasinungalingan nila. Habang naglalakad ako sa hallway, narinig ko ang mahinang pagtawag ni Adrian sa aking pangalan, ngunit hindi ko na ito pinansin. Ang bawat hakbang ko palayo ay isang hakbang patungo sa kalayaan mula sa kanilang panloloko, ngunit isa ring hakbang papalubog sa isang dagat ng kalungkutan. Ang pagmamaneho ko pabalik ng Maynila ay isang mahabang, malabong panaginip. Naka-autopilot ang aking mga kamay sa manibela, ang aking mga mata ay nakatutok sa daan, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Naglalakbay ito pabalik sa nakaraan, sa mga alaala na dati ay nagbibigay sa akin ng ligaya, ngunit ngayon ay pawang mga patalim na sumusugat sa akin. Naalala ko ang araw ng aming kasal, ang mga pangako ni Adrian sa harap ng altar. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, ikaw lang ang mamahalin. Isang kasinungalingan. Naalala ko ang araw na isinilang si Basti, ang pag-iyak naming tatlo, ako, si Adrian at si Nicole, sa loob ng delivery room. Ang sabi ni Nicole, Anisata, Mars, kumpleto na tayo, isang pamilya. Isa pa lang napakalaking kasinungalingan. Naalala ko ang mga gabing pagod si Adrian sa trabaho at si Nicole ang kasama kong mag-alaga kay Basti. Ang mga sikretong ibinulong ko sa kanya tungkol sa aking mga takot bilang isang bagong ina, ang kanyang mga payo, ang kanyang mga yakap. Lahat ba iyon ay isang pag-arte lamang? Kailan pa nagsimula? Gaano nakatagal nila akong ginagawang tanga? Ang bawat alaala ay isang sampal. Ang bawat kanto na dinadaanan ko ay may kaakibat na alaala. Dito kami unang kumain. Sa kalsadang iyon kami unang nag-away. Sa tulay na iyon niya ako unang hinalikan. Ang buong syudad ay naging isang malaking museo ng aming pag-ibig. Isang pag-ibig na ngayon ay isa na lamang bangkay. Hindi ko na malayan ang oras. Ang araw ay napalitan na ng dilim. At doon ko na-realize wala akong mauuwian. Paano ako uuwi sa bahay na binuo namin? Ang bawat sulok noon ay magpapaalala lang sa akin ng kanyang pagtataksil. Ang aming kama, hindi ko na kayang humiga doon. Ang aming tahanan ay hindi na isang tahanan. Isa na itong crime scene. Isang lugar lang ang pumasok sa aking isipan. Isang lugar kung saan alam kong ligtas ako. Ang bahay kung saan ako lumaki. Ang bahay ni Mama. Nang iparada ko ang kotse sa tapat ng aming lumang bahay, doon pa lang tuluyang bumigay ang lakas na pilit kong pinanghahawakan. Pagbukas pa lang ni Mama ng pinto at pagkakita niya sa aking mukha, sa aking namumugtong mga mata, sa aking gusot na damit, sa aking basag na itsura, wala na siyang sinabi. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa yakap na iyon, sa init ng pagmamahal ng isang ina, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ko. Humagulgol ako na parang isang batang nawawala dahil sa mga sandaling iyon talaga ako. Isang babaeng nawala, nawala ng asawa, ng kaibigan, ng sarili. Anak, anong nangyari? Tanong ni Mama habang hinahagod ang aking likod. Dinala niya ako sa loob, pinaupo sa sofa at binigyan ng isang basong tubig. At doon, sa gitna ng aking mga hikbi, ikinuwento ko ang lahat, ang kwintas, ang kasinungalingan tungkol sa conference, ang pagpunta ko sa Tagaytay, ang honeymoon suite, ang pag-amin nila, ang bawat salita ay parang isang bagong sugat na bumubukas. Ang pagsasalaysay ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa pagtuklas nito. Ang mukha ni Mama ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pag-aalala, ito ay naging galit. Isang galit na para sa akin. Walang hiya sila, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang dalawang taong iyon, paano nila nagawa sa iyo ito? Lalo na si Nicole, pamilya ang turing natin sa kanya. Hindi ko alam, Ma, sabi ko. Hindi ko na alam.
Ang galit ni Mama ang nagsilbing lakas ko. Ang kanyang pagiging kampi sa akin ay nagbigay sa akin ng pahintulot na maramdaman ang sarili kong galit nang walang pagkakasala. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang may kumatok sa pinto. Isang malakas at desperadong katok. Nagkatinginan kami ni Mama. Alam na namin kung sino iyon. "Huwag mong bubuksan," sabi ni Mama, ngunit kailangan ko siyang harapin. Kailangan kong ipakita sa kanya na hindi na ako ang babaeng umiiyak na iniwan niya sa hotel. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Si Adrian. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namumula at namumugto. Nang makita niya ako, sinubukan niya akong yakapin. Umatras ako. "Monica, please, mag-usap tayo." Pagmamakaawa niya. "Wala na tayong dapat pag-usapan," malamig kong sagot. "Patawarin mo ako, isang pagkakamali ang lahat. Lasing lang kami, hindi ko alam ang ginagawa ko. Mon, ikaw ang mahal ko, ikaw lang." Ang kanyang mga salita ay tila mga linyang kinuha mula sa isang pelikula. Paulit-ulit, walang katuturan. Pagkakamali, Adrian. Ang pagkakamali ay kapag maling kape ang natimpla mo sa umaga. Ang pagkakamali ay kapag naligaw ka ng daan. Ang ginawa ninyo, iyon ay isang desisyon, isang plano, isang mahabang kasinungalingan. "Ititigil ko na," sabi niya. "Hindi na kami magkikita ni Nicole. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag mo lang sirain ang pamilya natin." Para kay Basti, ginamit niya ang pangalan ng aming anak, ang huling baraha na pwede niyang laruin. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. "Huwag na huwag mong gagamitin ang anak natin para pagtakpan ang kalokohan mo." Sabi ko, ang bawat salita ay matigas. "Umalis ka na." "Monica!" Sinabi kong umalis ka na. Isinara ko ang pinto sa kanyang mukha, kasabay ng pagsara ng lahat ng natitirang pagmamahal ko para sa kanya. Sumandal ako sa pinto, humihingal. Tapos na ang isang laban, ngunit alam kong marami pang darating. Ang pinakamabigat sa lahat si Basti. Paano ko ito haharapin? Paano ko ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na bata na ang tatay niya ay hindi nauuwi sa amin? Na ang tita ni Nangkul niya ay hindi na pwedeng bumisita? Kinabukasan, kasama si Mama, sinundo namin si Basti. Ang makita ang kanyang masayang mukha, ang pagtakbo niya para yumakap sa akin, ay isang matinding paalala kung sino ang tunay na biktima sa lahat ng ito. Ang inosenteng anak namin. "Mama, where's Papa? Is he working late again?" Tanong niya. "Oo, anak. Marami siyang trabaho." Pagsisinungaling ko. Ang unang kasinungalingan sa marami pang darating. Gabi. Nasa bahay kami ni Mama. Pinilit kong maging normal. Naglaro kami ni Basti. Nagbasa ako ng kwento para sa kanya. Kinantahan ko siya hanggang sa makatulog siya. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mahimbing na pagtulog, ang aking puso ay lalong nadurog. Paano ko poprotektahan ang anghel na ito mula sa isang gulo na hindi niya ginawa? Nasa sala ako, umiinom ng tsaa, sinusubukang ayusin ang mga pira-piraso ng aking isipan. Nang mag-vibrate ang telepono ko, isang numero na napakapamilyar sa akin. Si Nicole. Sa una, ayaw kong sagutin. Ano pa ang sasabihin niya? Ngunit may isang bahagi sa akin na gustong marinig kung gaano pa kakapal ang kanyang mukha. Sinagot ko ito. "Hello? Mars." Ang boses niya ay basag sa pag-iyak. "Mars, I'm so sorry. Patawarin mo ako sa lahat. Hinding-hindi ko sinasadya." "Tapos ka na?" Malamig kong tanong. "Kung tapos ka na, ibababa ko na." "Hindi, sandali lang. Pakinggan mo muna ako." Pagmamakaawa niya. "Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit, pero sana maintindihan mo." Maintindihan ng ano, Nicole? Na inahas mo ang asawa ng best friend mo? Na sinira mo ang isang pamilya? Ano ang dapat kong maintindihan doon? Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang kanyang mga hikbi. At pagkatapos, nagsalita siyang muli,
at ang kanyang mga salita ay isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo sa pangalawang pagkakataon. Mars, alam kong galit ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas matatag, puno ng isang kakaibang determinasyon. Pero kailangan mo ring malaman na mahal ko talaga si Adrian. Nanigas ako. Hindi iyon isang paghingi ng tawad. Iyon ay isang deklarasyon. Hindi siya humihingi ng patawad dahil sa kanyang pagkakamali. Ipinapaalam niya sa akin na handa siyang ipaglaban ang pagkakamaling iyon. Ang babaeng kausap ko sa telepono ay hindi na ang Nicole na aking kaibigan. Isa na siyang kaaway, isang karibal. At sa mga sandaling iyon, na-realize ko, hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang telepono ay nanatili sa aking tainga kahit na matagal nang patay ang linya. Ang mga huling salita ni Nicole, "Mahal ko talaga si Adrian," ay hindi isang bulong ng pagsisisi, kundi isang sigaw ng pag-aangkin, isang hamon. At sa sandaling iyon, ang natitirang pighati sa aking puso ay biglang nag-alab at naging isang purong galit. Ang mga luha ko ay natuyo, pinalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak, tapos na ang pagiging biktima. "Anak, anong sabi niya?" Tanong ni Mama na narinig ang pagbabago sa aking pananahimik. "Nagdeklara siya ng giyera, Ma." Sagot ko, ibinaba ang telepono. Tumingin ako sa aking ina at sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang mundo ko, nakita niya sa aking mga mata hindi ang sakit, kundi ang tapang. Ipinapaalam niya sa akin na ipaglalaban niya ang asawa ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mama. "Kung ganoon," sabi niya, hinawakan ang aking kamay. "Ipakita natin sa kanya kung paano lumaban ang isang legal na asawa." Ang mga salitang iyon ang naging mitsa ng aking pagbabago. Kinabukasan, hindi na ako ang Monica na sugatan. Ako na si Monica na mandirigma. Kasama si Mama nagtungo kami sa isang law firm na inirekomenda ng kanyang kaibigan. Ang aming hinanap ay hindi lang basta isang abogado, kundi ang pinakamahusay, ang pinakamatapang. Si Ate Sandra de Leon ay isang babaeng nasa mga 40. Matalim ang mga mata at mas matalim pa ang pananalita. Inilatag ko sa kanya ang lahat, walang labis, walang kulang. Nakinig siya ng walang emosyon, tumatango lang paminsan-minsan. "So, what do you want, Mrs. De Villa?" Tanong niya pagkatapos kong magsalita. "Annulment, legal separation. Gusto kong lumaban." Matatag kong sagot. "Ayokong palayain si Adrian. Ayokong ibigay sa kanila ang gusto nila. Gusto kong manatili bilang ang legal na asawa at gusto kong sampahan sila ng kaso." Tumingin sa akin si Atarara de Leon at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang paghanga sa kanyang mga mata. Adultery, isang kasong kriminal, mahirap patunayan, magastos at isang malaking iskandalo. "Sigurado ka ba?" 100%, sagot ko. "Hindi ito tungkol sa paghihiganti, attorney. Ito ay tungkol sa prinsipyo, tungkol sa dignidad, at tungkol sa pagprotekta sa kinabukasan ng anak ko." Mula sa araw na iyon, si Atty. De Leon ang naging general ko sa laban na ito. Sinimulan naming ihanda ang mga ebidensya, ang mga testimonya. Ang bawat hakbang ay may layunin. Ang bawat desisyon ay kalkulado. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng tawag mula kay Adrian. Gusto niyang makipag-usap. Nagkita kami sa isang neutral na lugar, isang coffee shop na walang nakakakilala sa amin. Dumating siyang may dalang mga dokumento. "Mon, ayoko na ng gulo," sabi niya. Iniiwasan ang aking mga mata. Gusto ko nang ayusin to ng tahimik. Para kay Basti. "Ngayon mo pa naisip si Basti?" Hindi niya pinansin ang aking sarkasmo. Inilatag niya ang mga papel sa mesa. "Pinapaubaya ko na sa iyo ang bahay
ang kotse. Bibigyan kita ng malaking halaga para makapagsimula ka ulit. Ang hiling ko lang, iatras mo ang kaso at pumirma ka para sa isang mabilis na legal separation. Tinitigan ko ang mga papeles, ang kanyang alok ng kapayapaan, ang kanyang suhol. Ang tingin mo ba sa akin, Adrian, nabibili? Na ang 7 taon nating pagsasama, ang sakit na idinulot ninyo sa akin ay may katumbas na presyo? Hindi sa ganun, Mon. Ginagawa ko to para sa sarili mo. Putol ko sa kanya. Takot ka sa iskandalo. Takot kang masira ang pangalan mo, ang career mo. Iyan ang totoo. Tumayo ako. Ituloy mo ang pakikipag-usap sa abogado ko. At tungkol sa alok mo, heto ang sagot ko. Kinuha ko ang aking baso ng tubig at dahan-dahang ibinuhos sa mga dokumentong inilatag niya. Hindi ako pumapayag. Magkita na lang tayo sa korte. Umalis ako, iniwan siyang tulala at basang-basa ang kanyang peace offering. Ngunit ang laban ay hindi lang sa loob ng korte. Ang pinakamasakit na battlefield ay ang aming sariling mundo. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa aming mga kaibigan at pamilya. Ang telepono ko ay hindi tumigil sa pagtunog. Ang bawat isa ay may opinyon, may mga naawa, may mga nanghusga. Baka naman may pagkukulang ka rin, Mon, sabi ng isa naming kaibigan. Alam mo na, baka masyado kang naging nanay. May mga lumayo na tila ang problema ko ay isang nakakahawang sakit. May mga piniling manatiling neutral na mas masakit pa kaysa sa mga kumampi sa kabila. Ang aking social circle ay biglang lumiit. Naramdaman ko ang matinding kalungkutan ng pagiging isang pinag-uusapan, isang chismis. Si Nicole naman, ayon sa mga nakakarating sa aking balita, ay ginamit ang sitwasyon para palabasin na siya ang biktima. Isang malungkot na babae na umibig sa maling tao, na ako raw ay isang asawang malamig at pabaya. Lumikha siya ng sarili niyang narrative at may mga naniwala. Ang dati kong matalik na kaibigan ay naging isang dalubhasang publicist ng kanyang sariling kasinungalingan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging nagpapatatag sa akin ay si Basti. Ipinaglaban ko na magkaroon ako ng full custody sa kanya. Pumayag si Adrian sa kondisyon na makikita niya ang bata 2 beses sa isang linggo. Isang hapon, dinala ko si Basti sa parke para makipagkita kay Adrian. Mula sa malayo, pinanood ko sila. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ng anak ko habang tumatakbo siya papalapit sa kanyang ama. Nakita ko ang pagyakap ni Adrian sa kanya, isang yakap na puno ng pangungulila at pagsisisi. At sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ko ay pansamantalang nawala. Pinalitan ito ng isang matinding kirot. Kaming tatlo, kami dapat ang magkakasama dito. Kami dapat ang masayang pamilyang naglalaro. Ngunit sinira nila iyon. Sinira nila ang mundo ng anak ko. At habang tinitignan ko ang nalilitong saya sa mukha ni Basti, mas lalong tumibay ang aking desisyon. Ipaglalaban ko ang pamilyang ito. Ipaglalaban ko ang karapatan ng anak ko na magkaroon ng isang buo at legal na pamilya. Kahit na ang ibig sabihin noon ay isang pamilyang wala na ang kanyang ama sa aming tahanan. Ang digmaan ay lalong uminit. Si Nicole na tila hindi na natatakot ay nagsimulang maging mas matapang. Isang araw, isang kaibigan ang nag-send sa akin ng screenshot. Isang post ni Nicole sa kanyang Instagram. Isang litrato ng 2 kamay na magkahawak at ang isa ay may pamilyar na relo, ang relo ni Adrian. Ang caption, "Love finds you in the most unexpected ways. Sometimes, you have to fight for it against all odds." Ang post ay isang patama, isang pampublikong sampal sa aking pagkatao. Ipinapaalam niya sa buong mundo na hindi siya isang kabit na nagtatago sa dilim. Isa siyang babaeng lumalaban para sa pag-ibig. Ang kapal ng kanyang mukha ay walang hangganan, ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating.
Isang araw, tinawagan ako ni Atawar de Leon. Monica, kailangan nating pag-usapan ang finances ninyo ni Adrian. Kailangan nating i-secure ang mga assets mo at ng anak mo. Pumunta ako sa bangko kinabukasan para alamin ang status ng aming joint savings account. Iyon ang account kung saan namin inilalagay ang lahat ng aming ipon para sa pag-aaral ni Basti, para sa aming kinabukasan. Isang malaking halaga ang dapat naroon, bunga ng 7 taon naming pagtatrabaho. Iniabot ko sa teller ang aking passbook, ngunit nang ibalik niya ito sa akin, kasama ang isang printed na statement, nanlamig ang aking buong katawan. Tinitigan ko ang numero sa ilalim ng available balance, 5,000 piso. Miss, baka nagkakamali kayo. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Milyon-milyon po ang laman niyan. Pasensya na po, ma'am, sabi ng teller. Pero last week po, may isang malaking withdrawal na nangyari. Halos lahat po ng laman ay inilipat sa ibang account. Kaninong account? Sa isang bagong account po. Sa pangalan lang ni Mr. Adrian de Villa. Napatayo ako mula sa aking upuan. Ang hangin ay muling naubos sa aking paligid. Ang pagtataksil ay umabot na sa isang bagong level. Hindi na lang ito tungkol sa emosyon, hindi na lang tungkol sa pagnanasa. Ito ay isang kalkuladong plano para sirain ako ng tuluyan. Hindi lang niya ako iniwan para sa ibang babae. Tinanggalan niya ako ng lahat. Tinanggalan niya ng kinabukasan ang sarili niyang anak. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinakasalan ko, ay hindi lang isang manloloko. Isa siyang magnanakaw. At ang laban na ito, na akala ko'y tungkol sa dignidad, ay naging isang laban para sa aking kaligtasan at sa kaligtasan ng aking anak. So, ang pakiramdam ng pagkakaroon ng 5,000 piso na lamang sa iyong pangalan, kung dati mayroon kang milyon-milyon, ay isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ito ay higit pa sa pagkawala ng pera. Ito ay pagkawala ng seguridad, ng mga pangarap, ng kinabukasang pinaghirapan mo. Ito ay isang pagtanggal sa iyong pagkatao na parang sinasabi ng mundo na sa isang iglap, wala kang kwenta. Nakatayo ako sa labas ng bangko, hawak ang statement na parang isang hatol ng kamatayan. Ang aking unang naisip ay hindi ang sarili ko, kundi si Basti, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang mga pangangailangan, ang kinabukasan na ipinangako namin sa kanya. At sa pag-iisip na iyon, ang aking pagkagulat ay napalitan ng isang nag-aalab na galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Adrian. Sinagot niya ito sa pangalawang ring. Ang kanyang boses ay kalmado na lalong nagpainit ng aking ulo. Mon, napatawag ka. Ang pera, Adrian, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig ngunit puno ng bagsik. Nasaan ang pera natin? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan. Nasa bangko, kalmado niyang sagot. Huwag mo akong gawing tanga. Galing ako doon. Alam kong nilipat mo ang lahat sa isang account na sa'yo lang nakapangalan. Paano mo nagawa ito? Pera iyon ng anak mo. Nagbuntong hininga siya na parang ako pa ang nanggugulo. Pinoprotektahan ko lang ang mga ari-arian ko, Monica. Ikaw ang nagsampa ng kaso, ikaw ang may gusto ng gulo. Kung gusto mo ng giyera, siguraduhin mong may pondo ka. At ibinaba niya ang telepono. Nakatayo lang ako sa gilid ng kalsada, ang ingay ng mga busina at ng mga tao ay tila naglaho. Ang kanyang mga salita ay isang malamig na punyal na bumaon sa huling natitirang pag-asa sa loob ko. Wala na ang Adrian na minahal ko, ang kausap ko ay isang halimaw, isang kalaban na handang gawin ang lahat para manalo, kahit pa ang isakripisyo ang kapakanan ng sarili niyang anak. Sa sandaliing yon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging walang-wala at mag-isa. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamadilim na yugto ng aking buhay.
Napilitan kaming manirahan ni Basti sa maliit na guest room sa bahay ni Mama. Mula sa maluwag naming tahanan, ngayon ay nagsisiksikan kami sa isang kwarto. Ang bawat umaga ay isang pakikibaka. Ang dating buhay na puno ng kumpiyansa ay napalitan ng kahihiyan. Ang paghingi ng pera kay Mama para sa gatas ni Basti, para sa pamasahe, para sa pagkain, ay isang bagay na dumudurog sa aking puso araw-araw. Mama, I want the new robot toy. Sabi ni Basti isang araw habang nasa mall kami. Papa can buy it for me. Ang mga salitang iyon ay isang sampal. Yumuko ako para maging kapantay niya. Anak, hindi mo na ngayon, okay? Sira pa ang ATM ni Mama. Promise, kapag naayos na, bibili tayo ng maraming robot. Ang pagkadismaya sa kanyang mukha ay isang imaheng hinding-hindi ko malilimutan. Ito ang unang pagkakataon na hindi ko naibigay ang isang simpleng hiling ng aking anak dahil sa kanila. Dahil ninakaw nila hindi lang ang pera ko, kundi pati na rin ang kakayahan kong maging isang mabuting ina. Alam kong hindi ako pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon. Kailangan kong kumilos, kailangan kong magtrabaho. Dati akong marketing manager bago ako nag-resign para maging full-time na ina. 7 taon na ang lumipas. Ang mundo ng korporasyon ay nagbago na. Gabi-gabi, pagkatapos kong patulugin si Basti, bubuksan ko ang lumang laptop ni Mama at maghahanap ng trabaho online. Nagpapadala ako ng daan-daang resume. Marami ang hindi sumasagot. Ang ilan na sumagot sinabing overqualified ako para sa posisyon o masyadong matagal na akong nabakante. Ang bawat pagtanggi ay isang dagdag na dagok sa aking nawawasak ng kumpiyansa. Isang hapon, para makatipid sa kuryente sa bahay, nagpunta ako sa isang coffee shop na may libreng wifi para doon mag-apply. Habang nakatutok ako sa aking laptop, may isang lalaking lumapit sa aking mesa. Monica Santiago, ikaw nga. Napatingala ako. Isang pamilyar na mukha mula sa nakaraan, si Max. Ang dati kong katrabaho at kaibigan sa una kong kumpanya. Ngayon, mas mukha siyang matagumpay, mas may kumpiyansa. Max, kamusta ka na? Gulat kong tanong, mabilis na isinara ang laptop na nagpapakita ng job hunting website. Ito, buhay pa rin, natatawa niyang sabi. Ikaw, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang huling balita ko sa'yo, ikinasal ka na sa isang sikat na arkitekto. Isang mapait na ngiti ang isinagot ko. Mahabang kwento. Nagkwentuhan kami. Nalaman kong may sarili na siyang maliit na advertising agency. Nakita niya ang pag-alinlangan sa aking mga mata, ang pagod sa aking mukha. Hindi siya nagtanong ng mga detalye at iyon ang ipinagpasalamat ko. Actually, Mon, sabi niya bago umalis, naghahanap ako ng accounts manager. Maliit lang ang kumpanya ko, hindi ganun kalaki ang pasahod. Pero kung interesado ka, kung gusto mong bumalik sa laro, bukas ang pinto ko. Ang alok niya ay isang sinag ng liwanag sa gitna ng aking kadiliman, isang lifeline. Kinabukasan, suot ang damit na hiniram ko pa kay Mama, pumasok ako sa opisina ni Max. Ang pakiramdam na muling makahawak ng business card, na muling makipag-usap sa mga kliyente, na muling maging si Monica ang marketing professional at hindi si Monica ang asawang niloko, ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Ang trabaho ang naging aking santuwaryo. Dito, ang aking halaga ay sinusukat ng aking galing, hindi ng aking personal na buhay. Habang unti-unti kong binubuo ang aking sarili, sina Adrian at Nicole naman ay hayagang ipinapakita ang kanilang masayang pagsasama. Isang beses, habang pauwi ako mula sa trabaho, nakita ko sila sa isang mamahaling restaurant. Nagtatawanan. Si Nicole ay may suot na bagong alahas. Si Adrian ay may bagong mamahaling relo. Ginagastos nila ang perang dapat sana ay para sa kinabukasan ng anak ko.
Ang dati sanang sakit na mararamdaman ko ay napalitan ng determinasyon. Tinitigan ko sila mula sa malayo. Ay, sige lang, sabi ko sa aking sarili, magpakasaya kayo. Dahil bawat sentimong ginagastos ninyo, sisingilin ko sa korte. Ang aking determinasyon ay nagbunga sa trabaho. Ginamit ko ang lahat ng aking natutunan, ang lahat ng aking galit para maging pinakamahusay. At hindi nagtagal, nagbunga ito. May isang malaking kliyente na matagal nang sinusuyo ni Max. Isang kliyenteng makakapagpabago sa takbo ng kanyang maliit na ahensya. Ako ang humawak ng presentasyon at ako ang nakakuha ng kontrata. Ang saya na naramdaman ko ng araw na iyon ay iba. Ito ay isang saya na galing sa sarili kong pagsisikap. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong muli akong buo, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ipinagdiwang namin iyon sa opisina. Isang simpleng selebrasyon, ngunit para sa akin, iyon ay isang malaking tagumpay. Ang bagong kliyenteng ito, isang malaking construction supply company, ang nagbukas ng isang hindi inaasahang pinto para sa akin. Habang nasa isang meeting kami ng may-ari, si Mr. Tan, na pag-usapan namin ang industriya. Alam mo, Monica, sabi ni Mr. Tan, ang industriya ngayon pabagsak. Maraming mga arkitekto at developer ang hirap na, lalo na yung mga mayayabang na hindi marunong magbayad ng utang. Talaga po. Magalang kong tanong, oo, may isa dyan, sikat na pangalan, Adrian de Villa. Kilala mo ba? Ang pagkabanggit niya sa pangalan ni Adrian ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Narinig ko na po ang pangalan niya. Naku, yang taong yan. Magaling sana, pero ang daming utang sa mga supplier. Laging delayed ang bayad. Ang balita ko, naapektuhan daw ng isang personal na iskandalo, kaya tinatakbuhan ng mga kliyente. Mukhang malapit nang bumagsak ang kumpanya niyan. Desperado na raw yan makahanap ng pera. Nakatulala lang ako kay Mr. Tan, ngunit ang aking isip ay lumilipad na. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang pagnakaw niya sa aming ipon, ang pagiging desperado niyang ayusin ang aming kaso ng tahimik. Hindi lang iyon dahil sa takot sa iskandalo. Iyon ay dahil sa takot na malaman ng lahat na ang kanyang perpektong imahe ay isang kasinungalingan, na ang kanyang tagumpay ay isang bahay na gawa sa baraha, na anumang oras ay pwedeng gumuho. Ang pera na ninakaw niya sa amin ay hindi lang isang aktong ng kalupitan. Ito ay isang aktong ng desperasyon. Kailangan niya iyon para isalba ang kanyang sarili. Ang lalaking akala ko'y isang makapangyarihang kalaban ay hindi pala. Siya ay isang taong nalulunod na pilit kumakapit kahit saan. Siya ay mahina. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang kahinaan. At alam kong iyon ang gagamitin ko para tuluyan siyang ibagsak. Ang impormasyong nakuha ko mula kay Mr. Tan ay isang susi. Isang susi na hindi lang magbubukas ng pinto sa katotohanan, kundi magbubukas din ng pinto sa selda ni Adrian. Sa wakas, pagkatapos ng mga buwan ng pagiging dehado, ako naman ang may hawak ng alas. Kinabukasan, ang una kong ginawa ay pumunta sa opisina ni Ate De Leon. Inilatag ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Ang mga utang ni Adrian, ang mga tsismis sa industriya, ang kanyang desperasyon. Ang mukha ng aking abogado ay nanatiling kalmado, ngunit nakita ko ang isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng isang mandaragit na nakaamoy ng dugo. "This changes everything, Monica," sabi niya. Hindi na lang ito simpleng adultery case. This is a war of attrition. At ngayon, alam na natin kung saan natin siya wawasakin. Ang aming estratehiya ay nagbago. Mula sa pagiging emosyonal na laban, ito ay naging isang financial and psychological warfare. Sa tulong ni Atty. De Leon,
Nag-file kami ng isang motion sa korte para i-freeze ang lahat ng kilalang assets ni Adrian, gamit ang ebidensya ng paglipat niya ng aming joint funds bilang basehan. Ipinag-utos ng korte ang pagsusuri sa lahat ng kanyang mga financial records. Alam kong sa paghahalungkat na iyon, lalabas ang lahat ng kanyang mga itinatagong utang at kahina-hinalang transaksyon. Ito ang unang pag-atake. Ang aking trabaho kay Max ay naging aking pangalawang sandata. Ang mundo ng advertising at construction ay magkaugnay. Sa bawat meeting, sa bawat pakikipag-usap ko sa mga supplier, contractors at developers, ginamit ko ang aking posisyon. Hindi ako naninira. Mas tuso ang aking ginawa. Kamusta na po pala si Mr. De Villa? Itatanong ko sa isang supplier. Ang aking boses ay puno ng pag-aalala ng isang hiwalay na asawa. Nabalitaan ko po kasing medyo may pinagdadaanan ang kumpanya niya ngayon. Nag-aalala lang po ako para sa kinabukasan ng anak namin. Ang mga salitang iyon na tila puno ng sinseridad ay mas mabisa pa sa lason. Kumakalat ito. Ang duda, ang kawalan ng tiwala, ang mga supplier na dati ay nagbibigay sa kanya ng mahahabang credit terms ay nagsimulang humingi ng bayad in cash. Ang mga kliyenteng nag-iisip na kunin ang kanyang serbisyo ay nagdalawang isip. Dahan-dahan, piraso bawat piraso, sinisira ko ang pundasyon ng kanyang profesional na buhay gamit ang parehong paraan na ginamit niya para sirain ang personal na buhay ko. Ang epekto nito ay mabilis na naramdaman. Ang stress ng kaso at ng bumabagsak na negosyo ay nagsimulang mag-iwan ng marka sa relasyon ni na Adrian at Nicole. Ang dati nilang ipinagmamalaking pag-ibig ay unti-unting nalulunod sa problema. Nakarating sa akin ang mga kwento, nag-aaway daw sila sa publiko. Isang beses, nakita raw sila ng isang dati naming kaibigan sa isang restaurant at si Nicole ay umiiyak habang sinisigawan si Adrian tungkol sa pera. Ang babaeng umagaw sa aking asawa dahil sa karangyaan ay ngayon ay nahaharap sa katotohanang ang karangyaang iyon ay isang ilusyon. Ang pag-ibig na ipinaglaban niya ay nasusubok ngayon ng kahirapan. At sa kaibuturan ng aking puso, nakaramdam ako ng isang malamig na kasiyahan. Dumating ang araw ng aming pre-trial conference. Ito ang unang pagkakataon na muli kaming maghaharap na tatlo sa isang formal na setting. Pumasok ako sa courthouse, hindi na bilang ang babaeng wasak at umiiyak. Nakasuot ako ng isang matapang na pulang blazer, ang aking buhok ay maayos, at ang aking lakad ay puno ng kumpiyansa na nakuha ko mula sa aking bagong trabaho at sa aking mga maliliit na tagumpay. Nakita ko sila sa hallway, si Adrian, na dati laging makisig, ngayon ay mukhang pagod at mas matanda ng ilang taon. Ang kanyang mahaling suit ay hindi maitago ang stress sa kanyang mukha. Si Nicole naman, na laging nakaayos, ay namumutla. Ang kwintas na may letrang N ay wala na sa kanyang leeg. Lumapit sa amin ang abogado ni Adrian. Mrs. De Villa, Ate De Leon, baka pwede nating pag-usapan muli ang settlement. My client is willing to increase his offer. Tumingin ako kay Atina De Leon at bahagyang ngumiti. Tell your client, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso kay Adrian, that my dignity is not for sale. See you in court. Ang takot sa mga mata ni Adrian at ang galit sa mga mata ni Nicole nang sandaling iyon ay isang tagumpay na mas matamis pa sa kahit anong pera. Ngunit ang aking mga kakampi ay hindi lang ang aking abogado. Isang Sabado ng umaga, habang si Mama ay nasa palengke, isang hindi inaasahang komprontasyon ang naganap. Nakita niya si Nicole namimili rin na para bang walang nangyari, na para bang hindi niya winasak ang buhay ng anak ng isa sa mga dati niyang tita. Ayon sa kwento ng tindera na nakasaksi sa lahat, nilapitan daw ni Mama si Nicole. Hindi siya sumigaw
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay matalim. Nicole, iha, sabi raw ni Mama, ang pag-ibig hindi siya ninanakaw at ang pamilya hindi diyan sinisira. Ang ginawa mo sa anak ko, sa apo ko, habang buhay mong dadalhin yan. Sana sa bawat gabing matutulog ka sa tabi ng lalaking inagaw mo. Maalala mo ang mukha ng kaibigan mong trinaydor mo at ang batang ninakawan mo ng buong pamilya. At sana hindi ka kailanman patawarin ng konsensya mo. Si Nicole I.H. hindi raw nakasagot. Napalibutan sila ng mga tao. Umiiyak daw siyang umalis sa palengke. Dala ang kahihiyan. Sa araw na iyon, ipinakita ni Mama na ang laban na ito ay laban ng buong pamilya namin. Ang pinakamalaking pagkakataon ko ay dumating nang hindi ko inaasahan. Dahil sa tagumpay ng kampanya na ginawa ko para kay Mr. Tan, lalo kaming naging malapit. Isang araw, ipinatawag niya ako sa kanyang opisina. Monica, I trust you, sabi niya. At dahil sa tiwalang iyon, may ipapakita ako sa iyo. Inilatag niya sa mesa ang isang folder. Ito ang mga dokumento na isinumiti sa amin ni Adrian de Villa para makakuha siya ng malaking credit line noong isang taon. At ito, sabi niya, inilabas ang isang hiwalay na set ng mga tseke. Ang mga tseke na ibinayad niya sa amin, lahat tumalbog. Tinitigan ko ang mga dokumento. Ang mga financial statement na isinumiti ni Adrian ay pineke. Pinalaki niya ang kanyang mga kita para maaprubahan ang kanyang utang. Ang mga tseke na walang pondo ay malinaw na ebidensya ng estafa, fraud, isang seryosong krimen. Gagamitin ko na sana ito para kasuhan siya, sabi ni Mr. Tan. Pero naisip ko, baka mas may mabuting paggagamitan ito sa mga kamay mo. Hawak ko na ngayon ang baril na tuluyang tatapos kay Adrian. Hindi na lang ito isang kaso ng pangangalunya. Isa na itong kasong kriminal na tiyak na magpapakulong sa kanya at tuluyang tatanggal sa kanyang lisensya bilang arkitekto. Sa huling pagkakataon, nag-set ako ng isang pagkikita namin ni Adrian. Walang mga abogado. Kaming dalawa lang, nagkita kami sa parehong coffee shop kung saan niya inalok ang kanyang suhol. Ngayon, ako naman ang may dalang mga dokumento. Umupo siya sa aking harapan, mukhang pagod at iritado. Ano na naman to, Monica? Hindi ba't sinabi ko na sa abogado mo na lang makipag-usap? Hindi ako nagsalita. Inilatag ko sa mesa ang mga kopya ng mga peking dokumento. Inilatag ko ang mga kopya ng mga tumalbog na tseke. Dahan-dahan niyang tinitigan ang mga papel. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang pagiging mayabang ay naglaho, napalitan ng isang dalisay na takot. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sa wakas, ako na ang may kontrol. May dalawa kang pagpipilian, Adrian. Sabi ko, ang aking boses ay malamig at walang anumang emosyon. Choice A, ituloy natin ang kaso at sa korte ilalabas ko ang lahat ng ito. Sisiguraduhin ko nga hindi lang kahihiyan ang aabutin mo, kundi pati na rin ang kulungan. Mawawala ang lisensya mo, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Napalunok siya. Choice B, patuloy ko. Iatras mo ang lahat ng pagtutol mo sa custody ni Basti. Ibibigay mo sa akin ang full at uncontested custody. Ibabalik mo ang bawat sentimong ninakaw mo mula sa aming joint account, kasama ang interes. At pipirma ka sa isang legal separation na ang lahat ng kondisyon ay manggagaling sa akin. Kapag ginawa mo, yan, ang mga ebidensyang ito ay mawawala na parang bula. Nakatitig lang siya sa mga dokumento na parang isang hatol ng kamatayan. Ang makapangyarihang Adrian de Villa ay wasak na sa aking harapan. Tumayo ako. Pumili ka, Adrian, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at pinal. Ang natitirang puri mo o ang kinabukasan mo sa kulungan.
May 24 na oras ka para magdesisyon. Ang 24 na oras na ibinigay ko kay Adrian ay tila ang pinakamahabang araw sa kanyang buhay. Ngunit para sa akin, ito ay isang mahimbing na pagtulog na matagal kong hindi naranasan. Sa unang pagkakataon, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Ako ang may kontrol. At sa kapangyarihang iyon, natagpuan ko ang kapayapaan. Hindi na niya inubos ang oras. Kinabukasan ng umaga sa opisina ni Atiar de Leon, dumating siya. Ang dating mayabang na arkitekto ay isa na ngayong taong litong-lito at talunan. Walang imik niyang pinirmahan ang lahat ng dokumento na inilatag sa kanyang harapan. Ang kasulatan na nagbibigay sa akin ng buong kustodiya kay Basti. Ang kasunduan na nagsasaad ng pagbabalik niya sa bawat sentimo na kinuha niya sa aming bank account. Ang mga papeles para sa isang legal na paghihiwalay kung saan lahat ng kondisyon ay pabor sa akin. Habang pinapanood ko siyang pumirma, wala akong naramdamang galak ng paghihiganti. Wala akong naramdamang saya sa kanyang pagkatalo. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim at mabigat na kalungkutan. Isang panghihinayang para sa lahat ng nasayang. Ang 7 taon ng pagsasama, ang mga pangarap na binuo namin, ang pag-ibig na minsan ay totoo. Ang pagpirma niya sa mga papel na iyon ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang seremonya ng kamatayan para sa pamilyang minsan kong inakala na panghabang buhay. Pagkatapos niyang pumirma, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. "Patawad, Monica," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Para sa lahat. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. At sa pagtalikod niya at paglakad palabas ng pinto, isinara ko na rin ang huling kabanata ng buhay ko bilang si Monica, ang asawa ni Adrian. Ang digmaan ay tapos na. Ngayon, ang kailangan kong harapin ay ang mahabang proseso ng pagbuo muli sa aking sarili. Ang mga sumunod na buwan ay isang malabong panaginip ng mga legal na proseso at pag-aayos. Tulad ng ipinangako, ibinalik ni Adrian ang pera. Ang kaso ng pang-aangalun niya ay aming inatras, kapalit ng kanyang pagsunod sa lahat ng aming mga kondisyon. Ang mga ebidensya ng kanyang pandaraya ay nanatiling isang lihim sa pagitan namin. Hindi ko iyon ginawa para sa kanya, kundi para sa anak namin. Ayokong lumaki si Basti na ang kanyang ama ay isang kriminal. Ang buhay ni na Adrian at Nicole ay tuluyan ng gumuho. Ang pagbagsak ng reputasyon ni Adrian ay hindi na napigilan. Isa-isang nawala ang kanyang mga kliyente. Ang kanyang kumpanya ay nalugi. Ang relasyon nila ni Nicole na sinubok ng kawalan ng pera at ng bigat ng kanilang mga kasalanan ay hindi nagtagal. Nabalitaan ko mula sa isang kaibigan na naghiwalay din sila, isang mapait at magulong paghihiwalay kung saan sinisisi nila ang isa't isa sa lahat ng nangyari. Si Adrian ay napilitang mangibang bansa para makahanap ng trabaho. Isang arkitektong minsan ay hinangaan, ngayon ay isang taong tumatakas sa mga anino ng kanyang pagkakamali. Si Nicole naman ay naiwang mag-isa, tinalikuran ng karamihan sa aming mga kaibigan, dala ang kahihiyan ng kanyang ginawa. Ang pag-ibig na handa niyang ipaglaban ay siya ring nag-iwan sa kanya sa wala. Hindi ako nagdiwang sa kanilang kasawian. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na awa. Sila ay mga taong naligaw, mga taong sinira. Hindi lang ang buhay ko, kundi pati na rin ang kanilang mga sarili. Ang kanilang kaparusahan ay hindi ang mawala ako sa kanilang buhay, kundi ang harapin ang kanilang mga sarili sa salamin araw-araw. Lumipas ang 1 taon, ang aking buhay sa kabilang dako ay unti-unting namumukadkad. Ginamit ko ang perang ibinalik ni Adrian at ang sarili kong ipon mula sa trabaho para bumili ng isang maliit na kondominium para sa amin ni Basti. Ang aming bagong tahanan. Hindi ito kasing laki ng dati naming bahay, ngunit
Bawat sulok nito ay puno ng kapayapaan. Bawat muebles ay pinili namin ni Basti. Bawat larawang nakasabit sa dingding ay larawan ng aming dalawa ng aming bagong simula. Ang aking karira sa ahensya ni Max ay umangat. Naging katuwang ako ni Max sa pagpapalago ng kumpanya. Ang aking kumpiyansa ay bumalik, mas matatag kaysa dati. Natuklasan kong muli ang Monica na nawala sa loob ng maraming taon. Ang Monica na matalino, may kakayahan at higit sa lahat, matatag. Si Max ay nanatiling isang mabuting kaibigan, isang sandalan, isang paalala na may mga mabubuting tao pa rin sa mundo. Ang aming pagkakaibigan ay naging isang komportableng samahan, walang pilitan, walang drama. Isang hapon, habang namimili ako ng groceries, isang pamilyar na tao ang nakita ko sa kabilang aisle, si Nicole. Iba na ang kanyang itsura. Wala na ang mamahaling damit at alahas. Isang simpleng babae na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagtama ang aming mga paningin. Sa isang iglap, akala ko ay tatakbo siya o magtatago. Ngunit sa halip, dahan-ahan siyang lumapit sa akin. Monica, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko lang ang kanyang sasabihin. Hindi ako hihingi ng tawad para sa pagmamahal ko kay Adrian dahil sa mga panahong iyon, totoo yon para sa akin, sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang pait na katapatan sa kanyang boses. Pero hihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa iyo. Bilang kaibigan mo, mali ako, mali ang paraan ng paglaban ko. Hindi ko dapat sinubukang agawin ang pamilya mo. Patawad. Tinitigan ko siya, ang babaeng minsan kong kinamuhian ng buong puso. Ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang taong naligaw at nasaktan din. Ang galit sa aking puso ay matagal nang nawala. Tumango ako, isang simpleng pagtango. Iyon lang, hindi ko sinabing pinapatawad ko na siya, hindi ko sinabing kalimutan na ang lahat. Ang pagtango na iyon ay isang pagtanggap, isang pagpapalaya, para sa kanya at para sa akin. Pagkatapos noon, tumalikod na ako at nagpatuloy sa aking pamimili. Ang huling kabanata ng aking kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti o pagkapanalo. Ito ay tungkol sa paghilom. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Basti sa kanyang assignment, bigla siyang nagtanong, Mama, are you still Papa's wife? Napahinto ako. Tinitigan ko ang aking anak. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-usisa. Ito ang tanong na matagal ko nang kinatatakutan. Ngunit ngayon, handa na akong sagutin. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Anak, si Papa at si Mama ay hindi na magkasama sa iisang bahay. Pero si Papa, palagi siyang magiging Papa mo. At si Mama, palagi akong magiging Mama mo. Ang pamilya natin ay medyo iba na ngayon, pero hindi ibig sabihin noon ay kulang ito sa pagmamahal. Okay? Niyakap niya ako. Okay, Mama, I love you. I love you more than anything, my love. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Basti, tumayo ako sa aming maliit na balkonahe. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Naisip ko ang titulong minsan kong ipinaglaban ng buong tapang, ang pagiging isang legal wife. Ipinanalo ko ang laban na iyon. Ngunit ngayon, na-realize ko ang tunay na pagpapalaya ay hindi ang paghawak sa titulong iyon, kundi ang pagbitaw dito. Hindi na ako ang legal na asawa ni Adrian. Ako na si Monica, isang ina, isang profesional, isang kaibigan, isang anak, isang babaeng binuo muli ang kanyang sarili mula sa abo. Isang babaeng mas matatag, mas matalino at higit sa lahat, mas malaya. Ang aking bagong simula ay hindi ang paghahanap ng bagong pag-ibig. Ang aking bagong simula ay ang pag-ibig na natagpuan kong muli para sa aking sarili. At sa kapayapaang iyon, sa katahimikang iyon, habang nakatanaw sa walang katapusang mga ilaw sa aking harapan, alam kong sa wakas, tunay na masaya na ako.